Psalm chapter 64, verse 1 and 2. Sabay-sabay nating basahin. No? Ready? Go. Hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity. Okay? Tayo manalangin. Pikit tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Na muli kami po ay nagkatipon-tipon para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At patawad po sa lahat namin pagkukulang at pagkakasala sa inyo pong harapan. Ang Diyos bilang Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Maraming salamat po. Ang lahat po na ito ay aming pong hilingin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na tayong maupo. At itong mga araw na ito ay wala ako dito, no? Kaya nung Wednesday ay wala din tayong service, no? Pero every Friday meron tayo. Kasi pag may time na nakakapunta kami dun sa PIP, ano nga yung PIP? Pastors Intercessory Partnership. Kami ay nagpipray. So, itong church na ito, isa ito sa pinagpipray ng mga pastor. Kaya yung bawat sa inyo, talagang laging pinagpipray. Amen? So, yung mga tayo dito, tayo as a church, pinagpipray lagi tayo ng mga pastor, mga kaibigan natin pastor. Okay? So, ngayon na ako nakauwi. Kanina lang ako nakauwi. Kaya medyo pagod. Kaitip lang ako ng saglit. Masakit pa ang ulo ko kasi sa biyahe mainit. Oo. Pero ganun pa man, masaya pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen? No? Kahit na ano man maranasan natin. Iba't ibang balita yung naranasan natin, napapanood natin, no? Nabalitaan nyo ngayon yung nangyari sa Israel. No? Sino nakabalita doon? Alam niyo yan, nangyari sa Israel. Matinding gera doon ngayon. Binomba yung bansang Israel. Pinatamaan ng mga missiles. No? Naano niyo yan? Sa Facebook, di ba? Nakikita niyo yung tindi. Tapos, may virus pa, iba't iba. Kaya, alam niyo, the best na pwede nating magawa talaga ay habang buhay pa tayo, talagang ibigay na natin yung buhay natin sa Panginoon, no? Tignan nyo ang panahon ngayon. Makikita nyo talaga na hindi importante ang pera, no? Tama? Kasi maraming tinamaan ng virus, mayayaman, pero namatay, tama? Kahit na gaano kagaling yung doktor, pag oras na ng tao, hindi niya na kayang pigilan, tama? Halimbawa, sila Michael Jackson. Yung mga mayayaman, sila Whitney Houston, sino pa yung mga kilala nyo? Sila Dolphy, sila Redford White, sila Francis M, di ba? Kilala nyo sila? Pag tinignan nyo sila, mayaman sila Kahit ano gusto nila, nakukuha nila. Kahit nga siguro yung pinaka magaling na doktor, kaya nilang kunin Pero ang tanong, napigilan kaya nilang kamatayan? Hindi. So, ibig sabihin, kahit nagkaano ka kayaman, kahit nagkaano ka kasika, kahit na mapera pa, ang kamatayan nandyan lang yan. Tama? Hindi natin kayang pigilan. Kaya dahil sa hindi natin kayang pigilan, isa lang ang the best na magagawa natin. Ano yun? Yung matiyak natin na sa langit tayo pupunta. Tama? Kayo ba tiyak nyo na? No? Ikaw Julian ba? Julian, di ba tiyak mo na? Naalala mo nung tinuruan kita? So, ibig sabihin, tiyak mo na kapag binawian ka ng buhay, saan ka pupunta? Sa langit na. Di ba? Bakit nga sa langit? Dahil ba sa mabait tayo? Hindi. Dahil ba sa may simbahan tayo? Hindi. Dahil saan? Dahil sa nanampalataya tayo, di ba? Tumanggap na tayo sa Panginoon. Ikaw, Julian, tumanggap ka na sa Panginoon? Di ba naalala mo nung tinuruan kita? Naalala mo ba yung panahon na yon? Na tinuruan ko kayo? Sino yung kasama nating iba? Si Aryan yata, no? Kasama pa doon yung tinuruan ko kayo. Di ba? Sino pa yung isa? Kayo yun, di ba? So, natiyak nyo na. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, bilang mga ligtas na, bilang mga tumanggap na sa Panginoon, ay maglingkod. Amen? Kaya dapat hindi natin pababayaan yung sama-sama nating pagtitipon. Ano nakasulat sa Hebrews 10:25? Huwag pababayaan ang sama-sama nating pagtitipon. So, bilang anak ng Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos. Amen? So, dito sa binasa natin sa Psalm chapter 64, may kita natin dyan, yung panalangin ni Haring David. Kasi ang sumulat nitong Book of Psalms, si Haring David. Kaya pag binasa nyo itong Book of Psalms, puro prayer ito puro prayer. Isipin nyo
Si Haring David, hari na siya. Alam mo, pag hari, mayaman. Ano gusto nila, nakukuha nila. Marami silang kawal. Marami silang ari-arian. Pero makikita niyo yung buhay ni David, nakadepende pa rin sa Diyos. Tama? Tawag pa rin ng tawag sa Diyos. Pag binasa niyo itong Psalms, Book of Psalms, di ba, ang daming chapters nito. Pero lagi niyo makikita at mapapansin dito na si Haring David, panay ang tawag sa Diyos. Kasi yung kanyang buhay nakadepende na sa Diyos eh. Tama? Dependent na siya sa Diyos. Tingnan natin sa ano. Halimbawa, dito sa 63, tingnan nyo, sa Psalm chapter 63. Atras lang kayo ng konti. Psalm 63, verse 1. Basahin natin. Ready, go. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Tignan nyo dito sa verse 1. Sabi dyan, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. Ano ba pag sinabing early? Diba, early in the morning. Ibig sabihin nun, maaga. Kaya si David, talagang on time siya pagdating sa pagtawag sa Diyos. Sabi dyan, early will I seek Thee. Isipin nyo, hari na siya. Marami siyang kawal. Pero isipin nyo early. Talagang on time siya at talagang tumatawag siya sa Diyos ng maaga. Tama? Ibig sabihin, pwede rin itong literal na umaga, as in umaga talaga. Paggising ng umaga, tatawag siya sa Diyos. Kayo ba nasubukan nyo na yan? Pagkagising sa umaga, una agad na isip, magpipray sa Diyos. Early. Sabi niya, early will I seek Thee. Pwede rin naman natin itong matukoy as advance. Di ba? Pag sinabing maaga, pwede rin nating matukoy na advance. Di ba? Kumbaga, ang aga mo dito, ibig sabihin, advance. Tama? So, si David, advance din siya tumawag sa Diyos. Pansinin niyo yung mga tao ngayon, kailan ba sila tumatawag sa Diyos? Pag may problema, di ba? Pag dumagsa na yung problema, tsaka lang sila nakakaalala sa Diyos. Tsaka lang sila tumatawag sa Diyos. Naranasan niyo ba yung ganyan? Na kung kailan dumating yung problema, tsaka ka lang tumatawag sa Diyos. Lahat naman siguro tayo nakaranas na nun, Tsaka lang tayo nakakaalala sa Diyos. Pero pag walang problema, anong ginagawa natin? Parang hayahayang buhay, di ba? Ni pagsimba nga, minsan nakakalimutan natin. Pagtawag sa Diyos na hindi natin naaalala. Kaya ang Diyos, minsan ang ginagawa niya, nagpapadala siya ng mga matitinding pagsubok. Para ano? Para maalala natin siya. Kasi iba ang tao The more na may pagsubok, the more na tatawag siya sa Diyos. Pero pag walang pagsubok, wala yan. Babaliwalain niya lang. Pero pag dumating na mga pagsubok, ayun na, tawag na siya ng tawag sa Diyos. Kaya dapat, ang pagtawag sa Diyos, hindi lang porket may problema. Dapat, may problema man o wala, tatawag tayo sa Diyos. Amen? Kasi hindi lang naman tayo tumatawag sa Diyos dahil sa problema. Tama ba? Tumatawag din tayo sa Diyos kasi para magpasalamat tayo. Tama? Ulitin ko, hindi lang tayo tatawag sa Diyos dahil sa may problema tayo. Tatawag din tayo sa Diyos dahil sa pangangailangan natin at higit sa lahat dahil sa pasasalamat natin sa Diyos. Kaya dapat, ang prayer natin, wag dapat nating kalimutan na magpasalamat lalong-lalo. Pasalamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa kaligtasan. Ibig sabihin, tiyak na natin na sa langit tayo pupunta. Pasalamatan nyo yan. Kasi sabi ng Biblia, kung hindi niya tiyak na sa langit siya pupunta, saan siya pupunta? Sa impyerno. Pero salamat sa Biblia, salamat sa salita ng Diyos dahil pinakita dito ng Biblia na salita ng Diyos na para pala mapunta sa langit, kailangan manampalataya sa Kanya. Ang dami nating pasalamatan sa Diyos yung buhay natin. Diba? Kaya alam nyo, itong buhay natin, itong sarili natin, dapat talagang ipagamit natin ito sa Diyos Kasi ang nagmamay-ari nito, ang Diyos talaga. Ay yung iba, hindi nila pinapagamit sa Diyos. Saan nila pinapagamit? Inom dito, inom doon. Nasasayang yung pera. Nasisira pa yung katawan. So, hindi nila naaalagaan at hindi nila naipapagamit ng maayos sa Diyos yung kanilang sarili. Kaya tayo, marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Pasalamat tayo, buhay pa tayo. Pasalamat tayo sa kaligtasan. Pasalamat tayo sa Biblia. Pasalamat tayo sa mga kaibigan natin. Diba? Amen ba? Marami tayong dapat pasalamatan. Pasalamat tayo na gising pa tayo.
Pasalamat tayo na sa lugar tayo na hindi gaanong affected ng virus. Tama? Kasi yung iba ngayon, matindi. Sa India, di ba? Matindi ngayon doon. Isang araw pa lang, libo-libo na yung mga namamatay. Libo-libo yung na tinatamaan ng virus. Sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Pero tayo, no? Dito sa Barangay Balayang, isipin nyo, nakakapunta pa kayo dito sa church. Yung iba, lockdown, ang hirap. Gustong mag-church. Hindi makapag-church kasi lockdown. Pero sa atin, no? Gusto mong pumunta sa church. Punta ka. Pero ang problema, hindi naman lockdown sa atin. Pero parang yung iba, parang naka-lockdown. Tama ba? Nagets nyo, no? Dapat hindi ganun. Amen ba? Dapat hindi ganun, no? Na kunin natin nito na malaking opportunity hanggat hindi pa tayo napupuntahan ng virus dito, no? Hanggat hindi pa nagla-lockdown. Church lang ng church, tama? Kasi maaring darating yung panahon na biglang pupunta sa atin yung virus, tapos maraming maapektuhan. Tapos biglang mag-lockdown. Doon mo mamimiss ngayon ang church. Kung kailan nag-lockdown, tsaka ka naman gustong mag-church na mag-church. Noong walang lockdown, ayaw mag-church. No? Ano ba talaga? Kaya mamimiss mo yan. Kaya ngayon pa lang, dapat sipagan na nating maglingkod sa Panginoon. Amen? At ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito nakabase sa dami. Diba? Ngayon, konti lang tayo. Pero okay lang. Walang problema. Sabi nga ng Biblia, kahit isa o dalawa ang nagtitipon, basta yan ay para sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Ganun yan. Kaya dapat tayo, huwag na tayo dumagdag sa mga taong hindi na nagpatuloy. Tama? Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. Yung iba, Sunday lang nakakapunta. Pero tayo, no? Wednesday. May Friday pa. Kaya yung paglilingkod nyo na yan, ipagpatuloy nyo sa Panginoon. Tingnan nyo, sa verse 1 ng 63, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. Ano pa? My soul thirsteth for Thee. Yung kanyang kaluluwa, yung kanyang sarili, yung kanyang buhay. Ano? Thirsteth for Thee. Ano ba pag sinabing thirsteth? Ano Tagalog ng thirst? Ano Tagalog ng thirst? Uhaw. Di ba? Pagka-uhaw. Alam nyo, maraming tao ngayon ang nauuhaw. Diba? Hindi literal na uhaw na as in kailangan mo ng tubig. Kung tubig lang dito, walang problema tayo eh. Tama? Kahit anytime maligo ka, anytime makainom ka. Pero yung pagka-uhaw na, yung bang tipong pagkasabik, tama? Kayo ba? Nasasabik ba kayo sa Diyos? Tayo ba nauuhaw tayo sa Diyos? Nasubukan nyo na yung hindi ka nakapagsimba tapos parang nakukonsensya ka na hindi ka nakapagsimba at parang gustong-gusto mo, parang nauuhaw ka na magsimba. Naranasan nyo na ba yan? Na uhaw ka na isang beses ka lang pumalya sa simba, parang iniisip mo, parang laki na ng kasalanan mo, no? Kaya, ganun yan. Ganun kasi yan. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Yan ang tunay na Kristiyano. Na pag nakaramdam, pag hindi tayo nakasimba, talagang nandun yung uhaw na uhaw tayo sa salita ng Diyos. Etong salita ng Diyos, ito yung tubig natin eh. Ang Panginoong Kristo mismo, sinabi niya, I am the living water. Siya mismo ang tubig ng buhay. Kaya tayo, itong Biblia, para itong tubig eh. Pag binasa natin ito, hindi tayo mauuhaw sa ating buhay espiritual. Kaya pagsisimba natin, pag-inom din ito ng tubig sa spiritual. Kaya hindi tayo mauuhaw. Sabi niya, no, my soul thirsteth for Thee. Nauuhaw. Pero yung iba ngayon, saan sila uhaw? Yung iba, uhaw sa alak eh. Diba? Uhaw sa kung saan-saan. Pero tayo, uhaw tayo sa Diyos. Diba? Ayun yung magandang pagka-uhaw, no? Uhaw na uhaw ka. Yung bang, ibig sabihin, excited ka lagi na maglilinggo na. Ilang araw na lang, linggo na. Bukas, Sabado, tapos linggo na ulit. Yung mga pagka-uhaw mo sa Diyos, na excited ka na lagi. Yes, maglilinggo na naman. Pupunta na naman ako sa church. Amen? Yun ang maganda doon. Hindi yung, ay, linggo na naman. Naku, simba na naman. Parang problema pa sa kanila yun. Parang kabigatan pa sa kanila yung paglilingkod, no? Ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagpunta sa church, tandaan nyo, hindi ito kabigatan. Amen? Kaya wag niyong isipin na pagpupunta kayo sa church, parang mabigat,
parang problemado kayo. Diba? Kasi, tandaan nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, masayang bagay ito. Kaya dapat huwag tayo pupunta sa church na parang namatayan, no? Parang may patay. Para kayong pumunta sa funeral, eh. Tama? Kasi malungkot ang mga mukha. Dapat masaya, excited. Kasi yun yung pagkauhaw natin sa gawain ng Panginoon. Amen ba? My soul thirsted for thee. Sabi dyan, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Kaya sabi sa chapter 64, verse 1, sabi dyan, hear my voice. Yan ang panalangin ni David. O God, in my prayer, preserve my life from fear of the enemy. Diba? Si Haring David, ang prayer niya sa Diyos, Lord, preserve my life. Alam ba pag sinabing preserve? Patagalin. Or, yung bang ingatan. Diba? I-preserve, ingatan, or patagalin. Sabi diyan, preserve my life. Lord, i-preserve mo yung buhay ko. Saan? Mula sa mga takot from fear of the enemy. Kasi siya may takot din siya sa mga kalaban niya. Diba? Pero syempre, tinuruan din siya ng Biblia. Tinuruan din siya ng Diyos na dapat, sabi ng Diyos, anak, yung takot mo dapat sa akin ka lang matakot. Amen? Dapat sa Diyos lang tayo matakot. At sabi ng Biblia, kapag may takot tayo sa Diyos, nagagalit tayo sa masama, at sumusunod tayo sa Diyos. Yan ang totoong takot sa Diyos. Hindi takot na literal na pag nakamulto, yung mga ganon. Hindi ganon yung takot na yon, di ba? Ibig sabihin yung takot na yon na tinutukoy ng Biblia, yung pagsunod natin sa Diyos. At kung ano yung masama, iiwasan natin yan. Yan ang totoong takot sa Diyos. Pero si David, hindi niya maiwasan may takot siya sa tao. Tayo minsan, hindi rin tayo makaiwas na ganyan. Minsan may takot tayo sa tao. Di ba? Pero sa pamilya natin, dapat magkaroon din tayo ng takot, lalo na sa ating mga magulang. Di ba? Kasi ang totoong takot, ito yung pagsunod. Tama? Kasi pag may takot ka sa Diyos, siya talaga, tandaan nyo, siya talaga yung number 1 na katatakutan natin. Pag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, susunod ka sa kanyang kautusan. Tama? At isa sa kautusan niya, magpasakop sa magulang. So kung ano yung utos ng magulang, susundin natin. Bakit? Kasi meron tayong takot sa Diyos. Sabi ni Haring David, preserve my life from fear of the enemy. Si David, takot siya sa, naranasan niya rin magkaroon ng takot sa mga kalaban. Alam niyo ba, meron din tayong kalaban sa buhay natin. At ang number 1 na kalaban natin, sino? Sino nga? Yung pagharap mo sa salamin. Sino sa inyo humarap sa salamin kanina? Ayun. Pag nakita nyo yung salamin, tumingin kayo, yan, yung number 1 na kalaban nyo. Ibig sabihin, yung sarili natin. Yan talaga. Diba, minsan, sa nagmumula yung katamaran? Sa sarili natin, tama? Nagsisimula yung, ayoko mag-church, napagod. Sarili pa rin. Tama? Lahat sarili. Kaya ang number 1 na kalaban natin, ang number 1 na dapat nating talunin, yung sarili natin. Kasi sabi ng Biblia, 2 laban lagi yan, di ba? Spiritual at flesh, di ba? Laman. Lahat ng gusto ng laman, yun yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Tulad ng katamaran, tulad ng bisyo, tulad ng hindi pagsisimba, hindi pananalangin, hindi pagbabasa ng Biblia. Yan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Sa spiritual naman, baliktad. Ano yan? Pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung lagi niyong pinapakain, yun ang nananalo. Kaya dapat ugaliin nyo na laging manalo yung spiritual. Amen ba? Amen? Sabi dyan, preserve my life from fear of men. Sino ba yung mga kalaban natin? Una, yung sarili. Pangalawa, yung dyablo. Alam nyo, yung dyablo, maingat siya. Ang dyablo, hindi naman literal na magpapakita sa atin yan eh. Pero kumikilos yan sa spiritual na buhay natin. Gagawin niya ang lahat para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. No? Maaaring bubulungan ka. Halimbawa, galing ka sa trabaho. Tapos, may midweek service. Bubulungan ka niyan. Naku, huwag ka nang magsimba. Galing ka sa trabaho. Pagod ka na, oh. Pagod ka na. Huwag ka nang magsimba. Sa linggo ka na magsimba. Diba? Friday. Huwag ka na magsimba. Pwede ka naman mag-pray sa bahay niyo eh. Baka pupunta ka pa sa church para mag-pray doon.
Marami. Huwag ka na magbasa ng Biblia. Pagod ka na, matulog ka na. Mga ganyan, di ba? Mga bulong ng kaaway. Huwag ka na mag-church. Yung kaibigan mo, hindi nga nag-church eh. Huwag ka na rin mag-church. Bulong ng kaaway, di ba? Huwag ka na mag-church, di ba? May nangaaway sa'yo sa church. Huwag ka na mag-church, di ba? Ano pa? Lahat. Huwag ka na mag-church kasi pagdating dun, magta-tithes ka pa, mag-o-offering ka pa. Yung pera mo, ipunin mo na lang yan, pambili ng yosi, pambili ng alak. Di ba? Ang daming bulong ng kalaban. Pero, huwag kayong magpadaig. Alam nyo naman kung bulong na ng kalaban yan eh. Pag ginagawa nyo yung mali, ibig sabihin, dinidiktahan na kayo ng kalaban. Diba? Yung diablo. Pero pag nagbabasa kayo ng Biblia, nanalangin, nagbabasa ng Biblia, nagsisimba, sabihin yun yung mga bulong ng spiritual na buhay natin. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya ang prayer ni David, Lord, preserve my life from fear of the enemy. Kaya ano bang kinakatakutan mo? Si David, kinakatakutan niya yung kalaban niya eh. Ikaw, ano kinakatakutan mo ngayon? At yan yung dahilan bakit hindi ka nakakapaglingkod sa Diyos. Ano ba yan? Marami bang bagay tayong kinakatakutan? Sabi ng Biblia, gaya natin si David, tumawag sa Diyos. Amen? Anong tignan nyo? Sa verse, tignan nyo yung mga kalaban ha. Tignan nyo, sa verse 5, Psalm 64 verse 5. Tignan nyo, sabi ng Biblia, they encourage themselves in an evil matter. Ibig sabihin, itong mga kalaban na to, ini-encourage nila yung sarili nila. Pag sinabing encourage, ano? Pinapalakas nila, inaaya nila yung sarili nila, na ano? Sa evil matter, na gumawa ng masama. Diba? Meron ba kayong mga kaibigan na inuudyukan kayong gumawa ng masama? Wala naman, di ba? Pero minsan may mga kaibigan tayo na udyukan ka na, tara, inom tayo. Tara, bisyo tayo. Tara, magliwaliw tayo. Sunday yun. Tara, punta tayo kung saan-saan. Ang magandang kaibigan, aayain ka sa tama. Tama ba? Tara, church tayo. Yan ang magandang kaibigan. Tara. Tapos pag nakita ka, uy, yung ginagawa mo, mali yan. Ang totoong kaibigan, pag may mali tayong gagawa, kinokorek tayo. Tama? Nakita kang mali ang ginawa mo, ikokorek ka niyan. So, pag kinorek ka ng kaibigan mo, dapat magpasalamat ka. Salamat, friend, ha? Kinorek mo ako. Hindi yung kinorek ka, tsaka magagalit ka rin. Ibabato mo rin sa kanya. Ibabalik mo rin sa kanya. Hindi dapat ganun. Dapat, pag may nag-correct sa atin, dapat matuwa pa tayo. Amen? Sabi dyan, they encourage themselves in an evil matter. Ito, they commune of laying snares privately. They say, who shall see them? Verse 6, they search out iniquities, they accomplish a diligent search, both the inward thought of every one of them, and the heart is deep. Verse 7 to, but God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. Sipin nyo yung mga nagpaplano ng masama laban kay David, ano ginawa ng Diyos? But God shall shoot at them. Wow. Sabihin, yung Diyos yung naghiganti sa kanila para kay David. Inutusan ba niya yung mga kawal niya na na girahin natin yung mga kalaban natin. Hindi niya ginanon, di ba? Anong ginawa niya? Nagano siya? Nag-pray siya sa Diyos. Sabi niya, sa verse 1, hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Lord, tulungan niyo naman ako. Lord, iligtas niyo ako mula sa mga masasama, mga kalaban ko. Yun ang the best weapon, tama? May kalaban siya, anong ginawa niya? Nag-pray siya. Nang hina si David, anong ginawa niya? Nag-pray siya. Nawalan siya ng pag-asa, anong ginawa niya? Nag-pray siya, puro pray sa Diyos. Hindi niya ginamit kung ano yung meron siya. Hindi niya ginamit yung mga kawal. Tara, lusubin natin yung mga kalaban natin. Hindi niya ginanon Tama? Patayin natin sila. Hindi niya ginanon Anong ginawa niya? Dinaan niya saan niya dinaan? Sa prayer.
Kaya tayo, kung may kalaban ka, daanin mo sa prayer. Kung merong nanloloko sa'yo, daanin mo sa prayer. Diba? Malupit dyan, inaway ka lang. Awayin mo rin. Huwag ganon. Tayo, Kristiyano na tayo eh. Pag sinapak ka, ano gagawin mo? Sapakin mo rin. No? Minsan, ganun tayo eh, tama? Minsan, ang ugali nating mga tao, pag ginawan tayo ng hindi maganda, anong ginagawa natin? Ginagantihan natin. Tama? Ganun ang ugali natin eh. Pag ginawan tayo ng hindi maganda, binabalikan natin. Tama? Ginagawan din natin sila ng hindi maganda. Ginagantihan natin. Pero alam niyo yung tunay na ugali ng Kristiyano? Kapag merong nanggawa sa kanya ng hindi maganda, ano gagawin niya? Ano gagawin niya? Imbis na gagantihan niya, ipagpipray niya pa. Sasabihin niya, Lord, bahala na po kayo. Halimbawa, sinapak ka. Halimbawa, niloko ka. Halimbawa, nagsinungaling sa'yo. Nalaman mong nagsinungaling siya. Ano gagawin mo? Gagantihan mo ba ng sinungalingan din? Hindi. Ano gagawin mo? Ipag-pray, Lord. Bahala na po kayo sa Kanya. Kasi mas matindi pag ang Diyos ang gumanti. Tingnan nyo, sa verse 7, yung kanina, but God shall shoot at them. Yung Diyos yung bumanat sa mga kalaban. Tama ba? Kasi nag-pray siya sa Diyos eh. Tama? At ang Diyos yung gumanti. Diba? Matindi pag ang Diyos ang gumanti. Kaya kung may problema tayo, may kaaway tayo, ipasa Diyos na natin. Huwag natin silang gagantihan. Ipasa Diyos natin. Amen ba? Sabi dyan, but God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. Tayo mga Kristiyano, tingnan natin sa verse 1, hear my voice. Pakinggan mo ang aking boses. Sabi ni David sa Panginoon, O God, in my prayer, preserve my life from fear of the enemy. Kaya tayo mga Kristiyano, yan ang number 1 na sandata natin. Sa panahon ngayon, ang number 1 na sandata, hindi yung vaccine. Diba? Sabi nila, pag naturukan ka ng vaccine, hindi ka na daw mahawaan. Diba? Pero alam nyo ba, ang vaccine kasi, ang virus kasi nandito lang yan eh. Ibig sabihin kasi, mai-immunize ka ang vaccine. Kumbaga, pag tinamaan ka ng COVID, yung bang, kumbaga, sanay na yung katawan mo. May immune ka. Halimbawa, parang lagnat lang yan eh. Pag tinamaan ka ng lagnat, magkakasakit ka pero mawawala din. Diba? Yung bang immunization, parang may immunize ka, may immune ka. Pag tinamaan ka ng virus. Kaya yung vaccine na tinuturok sa inyo, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakapitan ng virus. Ibig sabihin yan, makakapitan ka ng virus, pero immune ka na. Tama? Ibig sabihin, sinasana yung katawan natin sa virus, sa COVID, sinasana yung katawan natin. Kaya desisyon naman yan ng bawat isa kung magpapavaccine sila. Sabi nila, protection daw yun. Okay, di ba? Kung batay sa pag-aaral ay protection yun. So, walang problema. Pero, protection lang yun sa physical eh. Tama? Pero iba ang prayer. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual ang protection ng prayer. Kaya, sabihin nilang protection ang vaccine, okay. Okay, wala namang problema. Pero the best na protection pa rin, yung prayer. Kaya aanin mo yung nagpaturo ka nga ng vaccine, hindi ka naman tumatawag sa Diyos. Hindi ka naman nagpipray lagi. Bali, wala. Kasi kung may vaccine ka man o wala, pagtanggalin ng Diyos yung protection niya sa atin, wala. Pwede pa rin tayo mahawaan at yun ang ikamatay natin. Kaya may vaccine man tayo o wala, tawag tayo sa Diyos lagi. Amen ba? Tawag lagi sa Diyos. Anytime, anywhere. Pag uwi nyo ng bahay, bago matulog, tawag sa Diyos. Lord, salamat. Iningatan nyo po ako sa buong araw na ito. Salamat. Ingatan nyo po kami, Lord, sa aming pagtulog. Di ba? O pagkagising sa umaga, Lord, salamat. Nagising pa po ako. Si David, full of prayer siya. Sinabi niya, early. Di ba? Umaga. At pati gabi. Pag binasa nyo itong Book of Psalms, umaga, gabi, tanghali, nananalangin siya. Araw-araw yan. Kaya ang protection natin lagi,
ang panalangin. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa oras na ito. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin na the best protection is prayer. Lord, tulungan niyo po kami na gayahin namin si Haring David na siya ay punong-puno ng panalangin sa inyo. Siya ay laging nagpipray sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maka-encounter man kami ng kalaban, tulungan niyo po kami na manalangin kami sa inyo. Bagkus na gantihan, hindi dapat, kundi lagi kaming mananalangin sa inyo. Bless niyo po ang aming pananalangin sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.